Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Van na nag-overtake, nasalpok ang SUV. Insidente sa pool sa CCTV. Mga labi ng Pinay OFW na nasawi sa sunog sa Hong Kong, naiuwi na sa Isabela. Viral dashcam video sa Cannon Road tumutugma sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Yusek Cabral ayon sa NBI. At Filipina swimmer na tubong Pampanga humakot ng 8 medalya sa kanyang unang sabak sa SEA Games. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. 3 araw bago ang Pasko, maaga nang bumiyahe ang mga magsisiuwian sa iba't ibang probinsya. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay normal pang sitwasyon sa mga bus terminal sa lungsod ng Dagupan, bagamat pinaghahandaan na ng iba't ibang mga bus companies yung inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi sa iba't ibang mga probinsya. Ganon din sa NCR na inaasahang mag-start bukas. Dire-diretso na yan sa araw ng Pasko at maging ilang araw bago naman ang selebrasyon ng bagong taon. Sa ngayon, Chris, tiniyak ng mga bus companies na sapat yung bilang ng mga bus units na babiyahe. Meron ng mga naisyong LTFRB na special permits para matiyak na ma-accommodate lahat ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong holiday season. Samantala, Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon dito sa bus terminal sa lungsod ng Dagupan. Ito yung mga babiyahe ng Baguio City na sa mga oras nga na ito ay makikita nating meron ng napakarami mga pasahero. Ang ginagawa ngayon, Chris, ng mga bus companies para magtuloy-tuloy lamang yung usad ng mga bus units ay hindi na sinusunod pa yung interval ng yung schedule ng biyahe ng mga bus. So, ibig sabihin na kung napuno na yung mga bus unit, ay agad na yan nalalarga kahit na hindi pa tapos yung 30 minutes na waiting at paparada na yung susunod na bus nang sa ganoon ay makasakay na rin yung ibang mga pasahero na nag-aabang naman ng kanilang mga bus unit na masasakyan. Meron na rin mga tent, Chris, na itinayo dito sa mga bus terminals para naman matiyak na comfortable yung mga pasahero na maghihintay ng mga bus unit na babiyahe sa iba't ibang mga probinsya, gaya na lamang sa probinsya ng Benguet, Baguio City, Zambales at maging sa may Cagayan at hanggang sa may Isabela. So, tuloy-tuloy, Chris, yung ginagawa na paghahanda, ganun din ng LTFRB, ng LTO, may mga help desk o motorist assistance desk na itinatayo sa mga bus terminal para merong mag-a-assist sa mga motorista at maging sa mga pasahero. At samantala, bukod doon sa random drug testing na isinagawa noong nakaraang mga linggo ng LTFRB, asahan pa daw na meron pang mga drug testing na isasagawa ang LTO, ang PNP, ang PIDEA, ang DOH at ang LTFRB para matiyak na maayos ang sitwasyon, kondisyon ng mga driver at ng mga konduktor na babiyahe ngayong holiday season. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mahigit 100,000 pulis ang deployment ng PNP sa iba't ibang transportation hub ngayong holiday season. Mas marami yan kumpara sa 60,000 pulis noong 2024 ayon sa Philippine National Police. Lain ito matiyak ang seguridad at kaayusan ng mga biyahero ngayong magpapasko at bagong taon. 24/7 daw na nakabantay ang mga pulis sa mga bus terminal, pantalan at paliparan. Pansamantalang ipinatigil ng Nueva Ecija 1st and 2nd Engineering District Office ang pagsasaayos sa mga kalsada at tulay sa probinsya para iwas abala sa mga bibiyaheng motorista at magsisiuwian ngayong holiday season. Kabilang dyan ang Maharlika Highway sa Nueva Ecija na madalas dinadaanan ng mga motoristang uuwi sa Isabela, Cagayan at maging sa lalawigan ng Aurora. Habang patuloy namang ginagawa ang alternate route sa ginagawang Sagana Bridge sa bayan ng Laur para sa mga uuwi ng Gabaldon sa Nueva Ecija at Dingalan sa Aurora. Inaayos naman ng DPWH ang mga signage at early warning device sa mga pakurbang bahagi ng kalsada sa mga bayan ng Karanglan,
at pantabangan kung saan madalas maitala ang aksidente. Viral dashcam video sa Cannon Road tumutugma sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Yusek Cabral ayon sa NBI. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. Viral ang dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas na investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Nagsagawa ng crime scene reconstruction ang PNP CIDG, SOCO at Forensic Unit. Isinalaysay ng mga nagpatrulyang pulis kung paano nila sinita si Cabral at driver nito noong unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Sir, may problema po ba yung sakyan niya? Sira po ba? Kailangan po ba rin ng tulong? Sabi po ng driver, wala po, nagpapakit lang po si madam. Ay ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo ng ibang parkingan, probada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sasakyan. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Nag-imbestiga na ang NBI sa dalawang silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may probable cause para paniwala ang may nangyaring murder o homicide dahil saan nila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nakita ang dalawang paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at mga identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal documents, prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit anong electronic gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahe ang labi ni Cabral at dumating sa isang memorial chapel sa Quezon City na antala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso ng mga dokumento. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga basurang nagkalat sa loob ng Maldan Public Plaza, problema ng LGU. Naritong report. Tambak ang mga basura sa bahagi ito ng plaza ng Mangaldan, Pangasinan. Ganito bang sitwasyon tuwing umaga sa loob ng plaza. Makailang beses na raw na isa-isang kinausap ng lokal na pamahalaan ng mga may-ari ng food stall sa loob ng plaza na ayusin ang mga basura at itapon sa tamang lugar. Pero paulit-ulit pa rin daw ang kanilang paglabag. Yun ang problema namin kasi palaging maraming basura dyan. Pag may dumadaan na tao, siyempre mabaho, sabi nila mabaho yung plaza natin ng Mangaldan. Kaya lahat ng mga street food dyan, sinabihan ko na po sila na huwag sana silang magtapon dito at ilagay sa tamang basurahan. Naglagay na ng abiso ang LGU sa iba't ibang bahagi ng plaza. Nakasaad dito na pagmumultahin ng 500 pesos ang sino mang mahuhuling nagtatapon ng basura sa loob ng plaza. May katigasan ang ulo nila, ma'am. Sabi ko nga, sinabihan, naglagay na nga kami ng signages dyan na makisama po sila at tumunod sila sa patakaran dahil gusto namin malinis yung plaza ng Maldan. Tumatalima naman daw ang ilan, gaya ni Mang Eddie, na maayos ay sinasalansan ng mga basura. Meron din daw siyang gabi-gabing binabayaran para itapon ng maayos ang kanilang mga basura. Ito sa amin, madam, kahit na merong kumakain, talagang pinupulot ko na yan. Liniligay ko na sa mga sako, may mga liligyan dito. Tapos sir, Pagkatapos namin nagtinda, pag magsasara na patatapon namin dito. para mamonitor ang mga negosyanteng nagtatapon ng basura sa loob ng plaza, ay meron ng itinalaga ang LGU na magbabantay sa loob ng plaza. Bukod pang mga gwardya na nakatoka sa lugar. Patuloy ang panawagan ng LGU sa mga negosyante na maging responsable sa disposal ng kani-kanilang mga basura para mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa lugar. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Good news para sa mga motorista, may big-time rollback sa ilang produktong petrolyo bukas. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may 1 peso and 30 centavos na bawas sa kada litro ng diesel. 80 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene, 1 peso and 60 centavos ang bawas presyo kada litro.
Ayon sa DOE, nakakaapekto riyan ang mahinang demand sa langis ngayon sa buong mundo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Van na nag-overtake, nasalpok ang SUV sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente sa pool sa CCTV. Naka-alerto Glam Calicdan Dizon. Kuha ang CCTV footage na ito sa National Highway sa bahagi ng Barangay Bukig, Bantay, Ilocos Sur hapon kahapon. Kita ang pag-overtake ng puting van. Maya-maya pa nasalpok nito ang kasalubong na SUV. Sugatan ng isa sa mga sakay ng SUV na agad dinala sa pagamutan. Nasa maayos namang kalagayan ang iba pang sakay ng SUV at ang driver at sakay rin ng van. Batay sa investigasyon ng PNP, matapos ang insidente ay tumakas ang driver ng van. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Sa amateur video na ito, kita ang lalaking nasa bubong na ng L300 van matapos tumirik ang kanyang sasakyan sa binahang tulay sa Ilagan City, Isabela. Ayon sa uploader ng video, pilit itinawid ng driver ang kanyang sasakyan kahit ipinagbabawal na ang pagdaan sa tulay dahil sa taas ng antas ng tubig. Na-rescue at nailigtas ang driver ng L300 van na wala pang pahayag. Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Bentahan ng mga paputok nagsimula na sa Calasiao, Pangasinan. Sudan sa report ni Jewel Fernandez. Nag-umpisa ng maglatag ng ibibentang mga paputok ang mga authorized firecracker vendor sa harap ng plaza sa Calasiao, Pangasinan. Dalawa pa lang sa siyam na nabigyan ng permit ang nag-display na ng kanilang paninda. May mga inilagay na silang signages gaya ng no smoking, no testing at permit to sell na galing sa Camp Crame. May nakahanda na rin silang fire extinguisher, tubig at buhangin. Dumaan umano sa masusing seminar ang mga nabigyan ng permit to sell at mga paputok na pwede nilang ibenta. Siyempre, kailangan maging mapagmatsyag tayo sa mga nagyoyosi, medyo malapit sa pwesto, sasabayan po natin sila, mga ganun. Tapos, siyempre po, bawal din po magbenta sa mga minors. Si Mang Franco na galing Nueva Ecija dumayo sa Calasiao para bumili ng puto. Nang makita niya na may ibinebenta ng paputok, sinamantala niya ang pagkakataon. Taon-taon nabili ako dito pagka dumadaan kami. Galing pa kami na taga Nueva Ecija kami. Nagbigay naman ng listahan ng kapulisan sa mga ipinagbabawal na paputok tulad na lamang ng Watusi, Piccolo, Giant Whistle Bomb, Atomic Triangle at marami pang iba. Binabantayan din ng kapulisan ang mga lugar na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Isa lang po yung firecracker selling zone, doon po lang sa harap ng public plaza. Doon po lang yung authorized na pagbenta nila. Otherwise, lahat na yun, illegal na yun at pwede nating kumpiskain yung mga pinagtitinda nila. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, 1 North Central Luzon. Halos 700,000 pesos ang halaga ng shabu nasamsam mula sa 18 anyos na estudyante sa Dagupan City. Tutukan sa report. Arestado ang 18 anyos na estudyante na itinuturing na high-value individual matapos mahulian ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos sa isang buy-bust operation sa Barangay Bunuan, Binloc, gabi noong Sabado. Sa ulat ng Dagupan City PNP, nakumpiska sa sospek ang nasa 100 gramo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa 4 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet. Nakumpiska rin ang ilang personal na gamit ng sospek maging ang motorsiklong ginamit sa transaksyon. Nasa kusodiyan na rin ng Dagupan City PNP ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Wala pa siyang pahayag.
Sa Rizal, Kalinga, 2 high-value individuals naman na edad 33 anyos na lalaki at 56 anyos na babae ang inaresto sa bisa ng search warrant. Nasamsam mula sa kanila ang hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 53.3 grams na may halagang 362,440 pesos. Wala pang pahayag ang mga sospek na nasa kustudiyan na ng PNP at mahaharap sa kaukulang kaso. Nadiskubre naman ng otoridad ang isang marijuana plantation sa barangay Kayapa, Bakun, Benguet na may humigit kumulang 1,800 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 360,000 pesos. Agad pinagbubunot at sinunog ng mga operatiba ang mga tanim na marijuana. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang cultivator at iba pang mga taniman sa mga karatig lugar. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. May person of interest na ang Barangay Council sa insidente ng pagdanakaw sa Diversion Road sa Bangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Muli na namang umatake ang kawatan na nambibiktima o responsable sa pagnanakaw sa Diversion Road sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nitong nagdaang weekend, isa na namang nagja-jogging sa lugar ang nawala ng mga gamit. Ipinarada ng biktima ang kanyang motorsiklo sa lugar para mag-jogging. Pero pagbalik niya, bukas na ang compartment ng kanyang motorsiklo at wala na ang kanyang mga gamit. Nang naglaylo sila ng 2 months, after nilang nag-jogging, nag-check sila ng motor nila. Ganun din po, same doon sa, same din po sa nangyari nung una tsaka pangalawa. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ito na ang pang-4 na beses na may nanakawan sa Diversion Road. Lahat ng mga biktima dayo lang sa lugar. Meron ng person of interest sa mga opisyal ng barangay at nakipag-ugnayan na sila sa PNP para sa malalimang investigasyon. Meron po, kaya lang mahirap pong magsalita sa ngayon dahil hindi pa po natin sila na huhuli. Pero sana mahinto na kasi kawawa din po yung mga yung mga nabibiktima. Kanya-kanyang pag-iingat naman ang ginagawa ngayon ng mga natutungo sa Diversion Road. Nagdodobli ingat po. Parang hawak-hawak ko po lagi para iwas po sa Opo. Nagdagdag na ng mga barangay tanod na nagroronda sa Diversion Road. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa mga natutungo sa lugar para mag-jogging na doble ingat sa kanilang mga gamit para hindi manakawan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Ipinagdiriwang sa Batak City ang Empanada Festival. Isinagawa ang dance parade kung saan makukulay na kasuotan na gawa sa Abel Iloco ang ginamit. Agaw pansin ang kasuotan dahil makikita rito ang empanada na may longganisa. Ipinakita rin dito ang iba pang sangkap ng empanada gaya ng papaya. Ipinamalas ang paggawa ng empanada mula sa preparasyon hanggang sa mismong pagluluto. Isa ang empanada sa mga kilala at patok na pagkaing Ilocano. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga labi ng Pinay OFW na nasawi sa sunog sa Hong Kong, naiuwi na sa Jones, Isabela. Narito ang report. Kasabay ng buhos ng ulan, ang pagbuhos din ng pagdadalamhati ng pamilya ng 40 anyos na OFW na si Mary Ann Pascual Esteban. Siya ang OFW sa Hong Kong na isa sa mga nasawi matapos sumiklab ang sunog sa Tai Po Residential Building sa Hong Kong noong November 26. Nadala ang bangkay ni Mary Ann sa Tuguegarao Airport kahapon December 21, pasado alas 9 ng umaga. Gabi naman na nadala ang mga labi nito sa kanilang bahay sa Barangay Santa Isabel, Jones, Isabela. Tiniyak naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na tutulong sila sa naulilang anak ni Mary Ann. Yung kapakanan ng anak first and foremost, titignan pa natin paano tayo makakatulong sa pamilya, pangkabuhayan, at kung ano mang pangtulong at
yung counseling din sa bata kung kailangan ng counseling na pagdaanan yung bata. Uuwi sana sa bansa noong December 15 si Mary Ann para makapiling ang magulang at 10 taong gulang na anak, pero hindi na ito nakauwi matapos mamatay sa sunog sa Hong Kong. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. 5 katao ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon kontra iligal na bentahan ng LPG sa mga bayan ng Lasam at Gataran sa lalawigan ng Cagayan. Naaktuang nagbebenta umano ng LPG tanks na walang kaukulang permit o otorisasyon mula sa kumpanya ang mga nahuling sospek. Nakuha sa kanila ang mga walang laman at may laman na LPG tanks, buy-bust money, mga resibo at iba pang gamit. Tinatayang nagkakahalaga ng halos 100,000 pesos ang mga nakumpiskang kontrabando. Ang iligal na bentahan ng LPG ay paglabag sa batas pambansa bilang 33 at iba pang nauugnay na batas. Wala pang pahayag ang mga nahuling sospek. Mga kapuso, 3 weather systems ang patuloy na makakaapekto sa ating bansa. Kabilang dyan ang shear line, amihan at easterlies na posibleng magdulot din ng pag-ulan sa ilang lugar. Sa ngayon ay wala namang bagyo na nakikitang mabubuo hanggang sa araw ng Pasko. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon, gaya sa Cagayan, Isabela, ilang bahagi ng Cordillera, Ilocos Provinces at Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Filipina swimmer Kyla Sanchez na tubong Pampanga humakot ng 8 medalya sa kanyang unang sabak sa SEA Games. Narito ang report. Not 1, not 2, not just 3, but 8 medals ang naiuwi ng ating ace swimmer na si Kyla Sanchez, making her the most be-medaled Filipino athlete in this year's Southeast Asian Games. 3 gold medal at 5 silver ang kanyang nasungkit. Hindi raw naging madali ang naging kompetisyon dahil panay malalakas at world-class athletes ang kanyang nakatapat. I was entered to swim 8 events. I wanted to medal in all of them, but truthfully I didn't have an expectation going in. Karaniwan ay freestyle at relay events ang sinasalihan ni Kyla. Pero sa nakaraang SEA Games, siya'y naglakas loob na idagdag at salihan ang backstroke event. Hindi naman siya nabigo dahil isa ito sa mga gintong kanyang napalanunan. I was less nervous to swim backstroke for some reason. Maybe because I didn't know what was going to happen, whereas the 100 freestyle is my best event, and I thought if I don't win this, I don't know how I'm going to feel. Taong 2022 nang magdesisyon si Sanchez na irepresenta ang Pilipinas sa international competitions. Ito ay matapos maging parte ng Canadian team sa iba't ibang torneo kasama ang 2020 Tokyo Olympics. Isa raw itong katuparan ng pangarap para sa kanya ng kanyang mga magulang. Ibinahagi rin ng SEA Games medalist ang kanyang mas malaking misyon para sa Philippine swimming. Big goal of mine is to inspire Filipino swimmers. I want them to be able to believe in themselves when they train and to know that they can step up on these big platforms or at these big competitions and represent their country with pride and be proud of themselves no matter the outcome. Ito ang unang pagsabak ni Sanchez sa SEA Games pagkatapos gumawa ng marka sa 2024 Paris Olympics. Ramdam daw niya ang suporta ng Pinoy kaya tuloy-tuloy lang ang pagsabak sa mga malalaking sporting events. Martin Javier, One North Central Luzon. Mga kapuso, 3 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon.
maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.